Ako si Leo, isang batang taga-baryo na lumaki sa ilalim ng lilim ng mga puno. Sa baryo namin, may isang puno na itinuturing na may kakaibang hiwaga. Ito ay ang lumang balete sa likod ng bahay ni Rina, ang aking matalik na kaibigan. Sabi ng matatanda, minsan daw ay may lumalabas na anino mula sa puno tuwing kabilugan ng buwan. Pero kaming mga bata ay hindi naniniwala sa mga ganitong kwento. Hanggang sa isang gabi na nagbago ang lahat. Nakita mo ba yun? Bulong ni Rina habang nakatingin kami sa balete. Parang may gumalaw sa likod ng puno. Sa simula, inakala ko na ito ay gawa lamang ng hangin na naglalaro sa mga dahon. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko ang kakaibang lamig na dumadaloy sa hangin. Nagdesisyon kaming magbantay sa puno ng gabing iyon. Dala ang pagnanasa naming malaman ng totoo. Pagkaraan ng ilang minuto, nakaramdam kami ng kakaibang presensya sa paligid. Ang mga kuliglig na dati nag-iingay ay biglang tumigil. Tahimik na tahimik ang paligid na para bang may nagmamasid sa amin. Napalunook ako ng laway. Pilit na inaaliw ang sarili sa pag-asang walang anino na lalabas sa likod ng puno. Ngunit sa isang iglap, may nakita kaming gumagalaw sa gilid ng aming mga mata. "Leo, nandyan nga!" Sigaw ni Rina. Hinuhubad ang kanyang tsinelas upang ihanda ang sarili sa anumang panganib. Sa kabila ng takot, hindi ako makagalaw. Ang aking mga mata ay nakapako sa anino na unti-unting lumilitaw sa gilid ng puno. Ang kanyang anyo ay di pangkaraniwan. Para bang hindi ito maipaliwanag ng simpleng salita. Ito ay isang bagay na higit pa sa imahinasyon ng tao. Ang anino ay gumalaw, tila ba nagmamasid sa amin. Kahit ang buwan ay nagkubli sa likod ng mga ulap, nag-iwan ito ng sapat na liwanag upang makita namin ang hugis ng anino. Ito ay matangkad, payat, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Hindi ko mawari kung ito ay isang tao o isang nilalang mula sa ibang mundo. "Rina, tumakbo na tayo," bulong ko, sabay hatak sa kanyang braso. Pero bago pa man kami makaalis, nagulat kami sa isang malakas na tunog mula sa likod ng puno. Para bang may bumagsak na bagay o may pumutok na kahoy. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Na para bang gumising sa mga natutulog na kaluluwa sa baryo. Nanginginig ang aking mga tuhod at ang puso ko'y parang sasabog sa kaba. Subalit si Rina ay tila ba nahipnotismo, hindi makawala sa pagkakatitig sa anino. "Leo, hindi tayo pwedeng basta umalis. Kailangan nating malaman kung ano ito," sabi niya, puno ng determinasyon sa kabila ng takot. Sa pag-aakalang wala ng pag-asa, naramdaman ko ang pagdaloy ng kakaibang lakas sa katawan ko. "Sige, Rina," tugon ko. Pero kapag naging delikado na, takbo agad tayo. Nagpatuloy kami sa pagmasid, habang ang anino ay nagpakita ng kakaibang galaw. Sa bawat hakbang, nararamdaman namin ang pagbigat ng hangin. Pero sa isang saglit, biglang nawala ito, para bang naglaho sa manipis na hangin. Anino lamang ba ito ng gabi o may iba pang lihim na nagtatago sa balete? Sa gulat, narinig namin ang mga kaluskos sa likod ng puno. Pabilis ng pabilis ang tibok ng aking puso sa bawat hakbang na lumalapit sa amin. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa takot at pag-aalinlangan. Tama ba ang narinig ko? May ibang tao ba sa likod ng puno o ito ay isang nilalang na kasing lalim ng gabi? Hindi namin alam kung paano kami makakatakas. Ngunit sa isang iglap, ang aming mundo ay bumaligtad ng may kamay na biglang humawak sa aking balikat mula sa likod. Sa pagsapit ng dilim, patuloy kaming nagbabantay ni Carlo sa ilalim ng malaking puno ng balete sa gitna ng aming baryo. Nakaupo kami sa mga ugat nito. Sinisikap na hindi lumayo sa isa't isa.
dahil sa kakaibang takot na bumabalot sa amin mula nang nakita namin ang anino noong nakaraang gabi. Hindi ko maiwaglit sa isip ang hugis at galaw ng aninong iyon. Tila ba may sariling buhay na nagtatago sa mga lilim ng puno. Sigurado ka bang nandito ulit yon, Marco? Tanong ni Carlo. Boses niya ay puno ng alinlangan at kaba. Oo, nararamdaman ko. Parang may malamig na hangin na bumabalot sa paligid natin kahit walang hangin. Tugon ko habang pinilit kong ikalma ang sarili. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nag-udyok na alamin kung ano ang misteryo sa likod ng anino. Habang nag-uusap kami, may narinig kaming kaluskos sa likod ng mga dahon. Pareho kaming natigilan. Nagkatinginan kami ni Carlo na tila ba nagkakaintindihan kahit walang salitang lumalabas sa aming bibig. Dahan-dahan kaming tumayo, pinipilit na hindi gumawa ng ingay habang hinahanap ang pinanggalingan ng tunog. Sa kabila ng mga dahon, nakita namin ang isang maliit na ilaw na tila ba lumulutang sa hangin. Maliit ito, tulad ng liwanag ng alitap-tap, ngunit mas maliwanag at kakaiba ang kulay. Kulay asul na nagbabaga. Lalo kaming nag-ingat sa aming mga hakbang, palapit sa liwanag na tila ba kami ay hinihila ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Marco, baka ito na yung anino! Bulong ni Carlo. Halatang nanginginig ang boses niya. Baka nga! Sagot ko. Pero kailangan natin itong makita ng mas malapitan. Habang palapit kami, unti-unting lumalayo ang ilaw, palibot sa puno ng balete. Parang nangaakit ito. Hinihikayat kaming sundan ito hanggang sa umabot kami sa isang bahagi ng puno na hindi namin napapansin dati. Doon, sa likod ng mga makakapal na ugat at dahon, may maliit na lagusan na tila ba isang lagusan papunta sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam na may ganito sa puno, sabi ni Carlo habang tinitingnan ng lagusan na may halong pagtataka at takot. Dapat nating tingnan. Baka ito ang daan papunta sa kung saan nagtatago ang anino. Sabi ko, puno ng determinasyon na alamin ang katotohanan. Dahan-dahan kaming pumasok sa lagusan. Ang ilaw ay patuloy na naglalakbay sa unahan namin. Nagsisilbing gabay sa madilim na daan. Habang lumalalim kami, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila ba nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang mga dingding ng lagusan ay puno ng lumot at kahoy na parang nabubuhay sa sarili nilang paraan. Pagkatapos ng ilang sandali, narating namin ang dulo ng lagusan, isang maliit na silid na may mga ugat na bumabalot sa buong paligid. Sa gitna nito, may isang altar na gawa sa bato at sa ibabaw ng altar ay isang lumang libro na puno ng alikabok. Ang ilaw na aming sinundan ay parang umikot sa libro, na parang isang tagapagbantay. Baka ito ang libro ng mga alamat ng baryo natin, sabi ni Carlo habang dahan-dahang lumalapit sa altar. Baka nga, baka ito ang dahilan kung bakit may anino sa puno, sagot ko. Sinubukan kong hawakan ng libro, ngunit nang malapit na ang kamay ko, bigla itong bumukas ng mag-isa. Ang mga pahina ay nagsimulang lumipad, isa-isang bumabagsak sa sahig, at isang kakaibang hangin ang bumalot sa silid. Doon, nakita namin ang mga imahe ng mga alamat ng baryo, mga kwento ng mga diwata, engkanto, at mga anino na nagbabantay sa kagubatan. Marco! Tingnan mo yan! Sigaw ni Carlo habang itinuturo ang isang imahe ng dalawang batang lalaki na kamukha namin, nakatayo sa harap ng puno ng balete. Hindi ito maaaring totoo. Paano nangyari ito? Tanong ko, habang nararamdaman ang malamig na pawis na bumabagsak sa noo ko. Habang naguguluhan kami sa aming nakikita, biglang bumalik ang anino, mas malaki at mas malakas. Bumabalot ito sa paligid namin, at ang malamig na hangin ay tila ba dumidiin sa aming mga katawan. Hindi namin alam kung paano lumaban o tumakas. Ngunit sa isang iglap,
naramdaman ko ang kakaibang lakas mula sa libro. Nagtutulak sa amin na humawak at magsama. Carlo, kailangan natin itong gawin! Sigaw ko habang nag-agaw kami ng kamay. Pilit na nag-uumpisa ng isang hindi maipaliwanag na ritual. Habang nagdadasal kami, naramdaman namin ang paggalaw ng anino na tila ba sumasama sa hangin at nagiging bahagi ng mga kwento sa libro. Doon namin naunawaan. Kami ang susunod na tagapagbantay ng puno, isang responsibilidad na ibinigay sa amin ng mga sinaunang alamat. Sa huling iglap, nawala ang anino, ang libro ay nagsara. At kami ay naiwan na nagtataka sa bagong papel na aming gagampanan. Ngunit sa puso ko, alam ko na hindi pa ito nagtatapos. May mas malalim na hiwaga pa kaming kailangang tuklasin. Habang kami ni Mario ay nagkukubli sa likod ng malaking puno ng balete, hindi ko maiwasang hindi maramdaman ng malamig na simoy ng hangin na tila ba kumikiliti sa aming mga batok. Madilim na ang paligid at tanging ang liwanag ng buwan ang nag-iilaw sa aming kinatatayuan. Ang mga kuliglig ay nag-aawitan sa di kalayuan. Ngunit ang mga tunog na iyon ay hindi sapat upang palisin ang kaba sa aking dibdib. Sigurado ka bang dito natin ito nakita, Juan? Tanong ni Mario, habang pilit niyang sinisipat ang kawalan. Oo, dito nga. Sigurado ako. Sagot ko. Dito mismo sa ilalim ng puno, nakita ko ang aninong iyon na naglalakad. Hindi ako maaaring magkamali. Ang kwento ay nagsimula lamang bilang isang laro. Habang nagbabantay kami ng puno ng mangga ng aming lolo, napansin namin ang isang anino na tila ba hindi sa amin. Noong una ay inisip ko na baka guni-guni ko lamang iyon. Ngunit nang makita rin ito ni Mario, alam kong may kakaibang nangyayari. Alam mo bang sabi ng iba, may mga engkanto raw na nakatira sa mga puno ng balete? Tanong ni Mario, na tila ba may halong takot at pananabik sa kanyang boses. Narinig ko na rin iyon, sagot ko. Pero hindi ba't sabi rin ni Lolo na mga kwento-kwento lang iyon para takutin tayo? Oo nga, tugon ni Mario. Ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang tinig. Pero bakit parang may kakaiba talaga rito? Napailing ako, pilit na pinapakalma ang sarili. Baka naman may ibang tao lang na dito dumaan. O baka naman, anino lang talaga ng mga sanga. Ngunit sa kabila ng mga paliwanag ko, hindi ko pa rin maalis ang pakiramdam na may nagmamasid sa amin. Parang may malamig na mata na nakatuon sa aming likuran. Ano kaya kung tingnan natin? Biglang mungkahi ni Mario. Baka naman may makuha tayong sagot kung susuriin natin ang paligid. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, sumang-ayon na rin ako. Marahan kaming naglakad-lakad sa paligid ng puno, sinisilip ang bawat sulok at anino. Habang tumatagal, pakiramdam ko ay nagiging mas malamig ang hangin at ang mga anino ay nagiging mas mahaba, mas buhay. Juan, tingnan mo! Biglang sigaw ni Mario, sabay turo sa ilalim ng puno. Sumunod ang tingin ko, at laking gulat ko nang makita ko ang isang maliit na bagay na kumikislap-kislap sa liwanag ng buwan. Lumapit kami upang mas makita ito, at doon namin natuklasan ang isang antigong kwintas na tila gawa sa ginto. Ang pendant nito ay hugis puso, at may mga ukit na hindi namin maintindihan. Kanino kaya ito? Bulong ni Mario, habang hawak-hawak ang kwintas sa kanyang palad. Baka nalaglag lang ito ng kung sino. Sagot ko. Bagamat may pakiramdam, akong hindi ito isang pangkaraniwang pagkawala. Ngunit bago pa man ako makapagsalita muli, biglang bumalot ang isang malamig na hangin sa paligid namin. Parang umihip ito mula sa kawalan. Kasabay nito, narinig namin ang isang mahinang pag-iyak, tila ba nagmumula sa ilalim ng puno. Ooy, narinig mo rin ba yon? Takot na tanong ni Mario, nanginginig ang boses. Oo, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili.
parang may umiiyak. Nang lumapit kami sa puno, nakita naming may isang maliit na hukay sa ilalim nito. At sa hukay na iyon, natagpuan namin ang isang lumang larawan ng isang batang babae, nakasuot ng puting bestida na may ngiting tila puno ng lihim. Sino ito? Tanong ni Mario, habang maingat niyang kinukuha ang larawan. Hindi ko alam, sagot ko, habang pinagmamasdan ng mukha ng bata sa larawan. Pero parang may kinalaman siya sa lahat ng ito. Habang tinititigan ko ang larawan, biglang nagbago ang paligid. Ang malamig na hangin ay tila ba naging mas mabigat, at ang paligid ay nagbistulang nagdilim palalo. Sa isang iglap, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na dumampot sa aking balikat. Paglingon ko, wala akong nakita kundi ang anino ng puno ng balete na tila ba mas buhay kaysa dati. Ngunit sa isang sulok ng aking paningin, sa gilid ng kadiliman, may nakita akong isang pares ng mata na nagmamasid sa amin. Mario, umalis na tayo dito! Sigaw ko, sabay hila sa kanya palayo sa puno. Ngunit bago pa kami makalayo, biglang umalingaw-ngaw ang isang tinig na para bang nagmumula sa ilalim ng lupa. Isang tinig na puno ng hinanakit at lungkot. Bakit niyo kinuha ang sakin? Napalingon kami ni Mario sa puno, ngunit wala kaming makitang kahit sino. Ang tanging naiwan ay ang malamig na simoy ng hangin at ang pakiramdam na may isang lihim na nais magpahayag. Sa aming pagtakas, iniwan namin ang kwintas at ang larawan sa ilalim ng puno, umaasang hindi na muling makikita ang aninong iyon. Ngunit sa aking isipan, alam kong ang gabing iyon ay hindi pa tapos. May isang kwento pang nais ipahayag ang mga anino at hindi kami makakatakas sa kanilang lihim. Nang gabing iyon, ang hangin ay tila may dala ng kakaibang lamig. Ang mga puno sa paligid ay waring nag-uusap at ang kanilang mga sanga ay nagkikiskisan na parang may lihim na nais ipahayag. Ako si Miguel at kasama ko si Carlo. Kami ay nasa gitna ng gubat, nagbabantay sa puno ng balete na sinasabing may misteryosong anino. Sa mga nakaraang araw, ang balete ay naging sentro ng aming usapan. Ang mga matatanda ay may iba-ibang kwento tungkol sa punong ito. Mga kwentong nag-uugat sa kasaysayan ng aming baryo. May taglay itong kapangyarihan, wika ni Mang Cardo, ang matandang albularyo. Ang anino ay bantay ng mga lihim ng lupa. Nagsimula ang lahat nang mapansin namin ang kakaibang aninong kumikilos sa paligid ng puno. Hindi ito ordinaryong anino na dulot ng liwanag ng buwan, kundi isang bagay na may sariling paggalaw at layunin. Isang gabi, habang kami ni Carlo ay nagkukwentuhan sa ilalim ng puno, biglang bumalik ang aninong iyon. Umaagos na parang usok sa hangin. Ang aming mga mata ay nakatuon sa anino, umaasang makakuha ng sagot sa mga tanong na bumbagabag sa aming isipan. Nararamdaman mo ba to, Carlo? Tanong ko, habang patuloy na nakatingin sa anino. Oo, Miguel, para itong humihinga, para itong buhay, sagot ni Carlo, na halatang balisa. Ang kanyang mga mata ay naglalagos sa dilim. Pilit hinahanap ang pinagmumula ng misteryo. Habang nakatingin kami, hindi namin napansin na lumalapit ang anino sa amin. Unti-unti itong nagbabago ng anyo, at ang hugis nito ay tila may pagkakahawig sa isang tao. Bawat galaw nito ay nagdudulot ng kilabot. Ngunit may bahagi sa amin na nag-uudyok na huwag tumalikod. Anong gagawin natin, Miguel? Tanong ni Carlo. Kasabay ng paghinga ng malalim. Manatili tayong kalmado. Magmasid pa tayo. Sagot ko. Pilit na pinapatatag ang aking kalooban. Ngunit sa loob-loob ko, ramdam ko ang kaba at takot na unti-unting pumapasok sa aking puso. Sa kabila ng takot, may kakaibang pananabik na gumuguhit sa aking isipan. Ano nga ba ang lihim na dala ng anino? May mga bagay na tila nagpaparamdam.
Mga senyas na hindi maipaliwanag ng pangkaraniwang pandama. Maya-maya, nagsimula ang anino na bumuo ng mga hugis sa lupa. Tila kumakata ng isang kwento. Ang mga hugis ay mga simbolo, mga tanda na kinikilala ko mula sa mga lumang kwento ng bayan. Mga palatandaan ng isang sinaunang ritual na matagal nang nakalimutan. Miguel, tingnan mo to! Parang yung kinuwento ni Lolo Pedro dati, Di ba? Bulalas ni Carlo, habang tumuturo sa hugis na nabuo sa lupa. Oo, Carlo! Eto nga yun! Sagot ko. Naalala ko ang kwento ni Lolo Pedro tungkol sa ritual ng pagbabalik ng liwanag. Ngunit bakit ito nagpapakita ngayon? Ano ang nais ipahiwatig ng anino? Habang kami ay nag-iisip, biglang bumuhos ang malakas na hangin. At ang mga dahon ng balete ay tila nag-umpisang sumasayaw sa ritmo ng kalikasan. Ang anino ay lumagablab, at sa isang iglap ay nagbago ang kulay ng paligid. Ang buwan ay nagtago sa likod ng makakapal na ulap, at ang dilim ay nagmistulang alon na dumaloy sa buong gubat. Miguel, hindi ko na gusto to! Bumalik na tayo! Sigaw ni Carlo. Halata ang takot sa kanyang boses. Paano kung ito na ang pagkakataon natin para malaman ang misteryo? Sagot ko. Ngunit sa loob-loob ko ay nag-aalangan na rin. Sa aming pag-aalinlangan, biglang may narinig kaming mga yapak na papalapit. Sa bawat hakbang, ang lupa ay tila kumakalansing, isang tunog na puno ng misteryo at lihim. Ang anino ay tila lumalaki, nagiging mas malawak. At sa gitna nito ay isang figura na unti-unting nagiging malinaw. Ang figura ay hindi pangkaraniwan. May suot itong damit na tila mula pa sa sinaunang panahon. At ang mukha nito ay natatakpan ng anino. Nagsalita ito, ngunit ang boses ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Isang boses na puno ng awtoridad at hiwaga. Kayo ang tagapagbantay ng liwanag. Ngayon ay oras na para sa pagbabalik. Wika ng figura, habang ang kanyang kamay ay nag-umpisang kumilos na parang nag-uutos. Noong una, akala namin ay mga kwento lang ang lahat ng ito. Ngunit ngayon, kami ay nasa gitna ng kwento. Bulong ko sa sarili, habang nararamdaman ng kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Sa isang iglap, ang buong paligid ay lumiwanag. At ang puno ng balete ay nagmistulang isang haliging puno ng liwanag. Ang anino ay bumalot sa figura. At sa isang kisap mata, ang figura ay naglaho, kasama ng liwanag. Ang dilim ay muling bumalik, ngunit ang hangin ay tila puno ng bagong simula. Miguel, ano ang nangyari? Tanong ni Carlo, habang ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sa aking isipan, ang mga tanong ay patuloy na nagsisipag-unahan. Ngunit sa gabing iyon, ang balete ay hindi na lamang isang puno sa gubat. Ito ay naging bahagi ng isang kwento na hindi pa tapos. Isang kwento na aming isusulat sa mga susunod na gabi. Habang kami ay naglalakad pa uwi, isang tanong ang bumabalot sa akin. Ano ang mangyayari kapag bumalik ang liwanag? At ano ang nagmistulang anino na ngayon ay naging bahagi ng aming buhay? Sa isang madilim na gabi, habang kami ni Luis ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng balete, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na dumadaloy sa aming paligid. Ang mga dahon ng puno ay swaying gently sa ritmo ng hangin, parang may sariling buhay. Ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap. Kaya't ang liwanag nito ay tila naglalaro sa amin. Minsang nagliliwanag, minsang nagtatago. Tingin mo, totoo ba ang kwento ni Lolo Pedro tungkol sa anino? Tanong ni Luis habang tinititigan ang mga ugat ng puno na tila gumagapang sa lupa. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ang kwento ni Lolo Pedro tungkol sa anino na nagbabantay sa puno ay isa sa mga alamat na matagal nang kumakalat sa aming baryo. Sinasabi nilang, ang anino ay isang kaluluwang hindi matahimik,
na naglalakad-lakad sa paligid ng puno tuwing gabi upang bantayan ang kanyang naiwang kayamanan. Siguro, wala namang mawawala kung maniniwala tayo, sabi ko, habang sinubukan kong bumuo ng lakas ng loob sa aking sarili. Sa totoo lang, ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Parang may kakaibang presensya sa paligid, bagay na hindi ko maipaliwanag. Habang patuloy ang aming pagbabantay, biglang lumakas ang hangin. Ang mga sanga ng puno ay nag-ingay. Tila may ibinubulong na hindi namin maunawaan. Nagkatinginan kami ni Luis at sa isang iglap, nakita namin ang isang anyo sa gilid ng aming paningin. Isang aninong dumaan sa likod ng puno. Mabilis at tila lumulutang sa hangin. "Did you see that?" Tanong ni Luis, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Tumango ako, hindi makapagsalita. Ang aming mga mata ay nakatuon sa paligid, naghahanap ng anumang tanda ng paggalaw. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Bawat tibok ay parang pagsabog sa aking dibdib. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Pumili kami ng pamalo mula sa lupa, handang ipagtanggol ang aming mga sarili kung kinakailangan. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nais pa ring malaman ang katotohanan. Ano nga ba ang anino na iyon? Totoo bang may kayamanan sa ilalim ng puno? Sa gitna ng aming pag-iisip, narinig namin ang isang malakas na kalabog mula sa likod ng puno. Parang may bumagsak na mabigat na bagay. Nagdadalawang isip kami kung lalapitan o tatakbo palayo. Subalit, nangibabaw ang aming pagiging mausisa. Dahan-dahan kaming lumapit, bawat hakbang ay tila kumakalansing sa katahimikan ng gabi. Nang makarating kami sa likod ng puno, nakita namin ang isang matandang lalaking nakaupo sa lupa. Nakangiti sa amin nang may pakiramdam ng pagkakilala. "Matagal ko nang inaasahan ng inyong pagdating," sabi ng matanda. Ang boses niya ay tila hangin na dumadaloy sa paligid. Nagulat kami ni Luis. Sino siya? Paano niya kami nakilala? Bago pa man kami makapagtanong, nagpatuloy siya. "Ako ang bantay ng kayamanan ng punong ito. At gaya ng sinabi ni Lolo Pedro, ako ang anino na inyong hinahanap." Hindi kami makapaniwala. Ang kwento ni Lolo Pedro ay totoo pala. Ang anino ay hindi basta-basta lamang pamahiin. Ito ay isang buhay na patunay ng alamat ng aming baryo. "Ngunit may isang bagay na dapat ninyong malaman," patuloy ng matanda. "Hindi lahat ng kayamanan ay ginto o pilak. Ang tunay na kayamanan ay ang kwento, ang pag-iingat sa mga alaala ng nakaraan." Sa mga salitang iyon, parang may kung anong bumabalot sa amin. Ang takot ay napalitan ng pag-unawa. Ang anino, ang matandang ito, ay hindi panganib, kundi isang paalala na ang mga kwento ng aming baryo ay may halaga. Subalit, bago namin siya makausap, nang mas malalim, biglang bumangon ang hangin. Ang mga dahon ay nag-ingay, at ang matanda ay unti-unting naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan kami ni Luis na nagtataka, puno ng katanungan. Ngunit sa likod ng puno, sa lugar kung saan siya nakaupo, nakita namin ang isang maliit na kahon. Binuksan namin ito at doon ay naroon ang mga lumang litrato, mga sulat, at isang maliit na mapa. Hindi ito ang kayamanan na aming inaasahan. Ngunit ito ay kayamanan pa rin sa ibang anyo. Habang tinitingnan namin ang mga bagay sa loob ng kahon, narinig namin ang mga hakbang mula sa likuran. Hindi namin alam kung sino ang lumalapit, isang estranghero o isa pang anino ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa amin na handang makinig muli sa kwento ng aming baryo. Hindi ko pa rin makalimutan ang gabing iyon. Ang mga puno sa paligid namin ay tila may mga mata. Nagmamasid sa bawat galaw namin. Si Luis, ang matalik kong kaibigan, ay nasa tabi ko. Tahimik na nagmamasid sa mga anino sa paligid. Ang lamig ng hangin
ay pumapasok sa aming mga kasuotan. Ngunit ang kaba sa dibdib ko ay mas matindi pa sa lamig na iyon. May naririnig ka ba, Paulo? Tanong ni Luis. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Tumango ako. Bagaman, hindi ko alam kung ano ang eksaktong naririnig ko. Parang may bumubulong mula sa likod ng mga puno. Isang awit na hindi ko maunawaan. Kailangan natin itong malaman, sabi ko. Pilit na pinapalakas ang loob. Alam kong hindi kami basta-basta makakaalis. Ang mga kwento ng matatanda sa baryo ay naglalarawan sa punong ito bilang isang tagapagbantay. Isang bantay sa isang bagay na hindi dapat magising. Sa aming paglalakad, ang mga anino ay tila sumusunod sa bawat hakbang namin. Bumubuo ng mga hugis na hindi namin maipaliwanag. Ang langit ay puno ng bituin, ngunit ang liwanag nito ay hindi umaabot sa lupa. Ang kapaligiran ay puno ng misteryo, at ang mga tahimik na bulong ay tila lumalakas. Paulo, tingnan mo! Bulong ni Luis, sabay hila sa akin patungo sa isang lugar kung saan ang mga anino ay nag-ipon-ipon. Sa gitna nito, may isang bagay na kumikislap. Isang lumang alahas na tila inabandona. Pinitik ito ni Luis mula sa lupa at iniabot sa akin. Agad kong naramdaman ang bigat nito. Hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa kung anumang misteryo ang dala nito. Alam mo bang ito ay pag-aari ng isang sinaunang mandirigma? Tanong ni Luis. Nagkukwento mula sa mga narinig niyang alamat. Sinasabing, ang mandirigma ay nagbigay ng kanyang buhay para protektahan ng kanyang pamilya. At ang alahas ay ang kanyang tanging alaala, isang simbolo ng kanyang sakripisyo. Ngunit hindi ko maiwasang isipin, bakit ito narito? Ang punong ito ay isang bantay, ngunit ano ang binabantayan nito? Habang sinisiyasat namin ang paligid, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa likuran namin. Paglingon ko, nakita ko ang isang anino na mas malaki kaysa sa iba, tila may hugis ng tao. Bago ko pa ito maipakita kay Luis, bigla itong naglaho, na parang usok na hinipan ng hangin. Luis, may nakita ako, sabi ko. Pilit na hinahanap ang tamang salita para ipaliwanag ang nangyari. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig namin ang isang boses mula sa likuran ng isa sa mga puno. Ang malalim, paos na boses na tila mula sa ibang mundo. Umalis na kayo! Ito ang sinabi. Ang boses ay puno ng galit at babala. Nagkatinginan kami ni Luis. Ang takot sa aming mga mata ay hindi maitatago. Ngunit sa halip na umalis, kami ay lumakad palapit sa pinanggalingan ng boses. Tila hinihila ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Sa gitna ng mga puno, nakita namin ang isang maliit na kubo na puno ng alikabok at tila matagal nang inabandona. Sa loob nito, ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng kakaibang aura at ang mga anino ay nag-ipon-ipon sa isang sulok. Sa sulok na iyon, may nakita kaming isang lumang salamin, basag na, at tila may mga bakas ng kung anumang nakaraan. Ngunit ang nakakapagtaka, sa likod ng salamin ay may isang mukha. Isang mukha na hindi ko pa nakikita ngunit tila pamilyar. Ang mukha ay may mga mata na puno ng kalungkutan. At sa isang iglap, naintindihan ko ang mga bulong sa hangin. Paulo, ano ito? Tanong ni Luis. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago ko pa siya masagot, naramdaman namin ang lupa na tila gumagalaw. Ang mga anino ay nagmadaling lumapit sa amin. Bumubuo ng isang pader na hindi namin maipaliwanag. Ang kubo ay nagsimulang umuga. At sa isang iglap, bumagsak ang salamin sa sahig. Nagkabasag-basag at nagpakawala ng isang liwanag na pumuno sa buong paligid. Nagising kami sa lupa. Ang kubo ay wala na at ang mga puno ay bumalik sa kanilang katahimikan. Ang alahas ay nasa tabi ko pa rin. Ngunit ang misteryo nito ay mas lalong lumalim. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang boses ni Luis. Paulo, hindi ito tapos.
At sa likuran namin, mula sa kadiliman ng mga puno, may lumitaw na isang bagong anino. Isang anino na may hugis ng isang mandirigma. Hawak ang isang espada na sinasabing nagbibigay proteksyon sa kanyang pamilya. Ngunit sa halip na takot, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Isang pahiwatig na ang laban ay hindi pa tapos. Habang kami ay nagmamasid, ang anino ay naglaho. At iniwan kami ni Luis na puno ng tanong at misteryo. Ngunit alam namin na ito ay simula pa lamang. Isang simula ng isang kwento na mas malaki pa sa aming dalawa. Hindi ko malaman kung paano ako nakarating sa harap ng matandang puno ng balete. Tila naakit ako sa kabila ng takot na bumalot sa dibdib ko. Si Lino, ang kaibigan kong matagal ko nang kasama sa bawat kalokohan at paglalakbay, ay nasa tabi ko. Tahimik na nakatingin sa mga ugat na tila gumagalaw sa ilalim ng lupa. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may sariling buhay ang puno. Ang mga ugat nito'y unti-unting bumabalot sa lupa, tila ba may hinahanap o baka may gustong itago. Parang may mali rito, Dante. Bulong ni Lino habang nakatingin sa maitim na anino na lumalampas sa mga sanga ng puno. Ang anino'y tila isang bagay na hindi dapat naririto. Isang bagay na hindi namin dapat makita. Nagsimula ang lahat nang magpasya kaming magbantay sa puno. Sa loob ng aming maliit na baryo, maraming kwento ang umiikot tungkol sa puno ng balete. Sinabi ng mga matatanda na ito raw ay tirahan ng mga engkanto, mga nilalang na nagtatago sa dilim at nagmamasid sa mga tao. Sa kabila ng babala, ang likas na pagkausyoso ng mga bata ang nag-udyok sa amin na magbantay ng puno sa gabi. Sa unang gabi pa lang ng aming pagbabantay, naramdaman agad namin ang kakaibang presensya. Hindi namin maipaliwanag, ngunit ang malamig na hangin ay tila may dalang bulong na hindi namin maintindihan. Ang mga dahon ng balete ay kumakaluskos kahit na walang hangin. Ang dilim ay tila bumabalot sa amin. Ang liwanag ng buwan ay unti-unting nawawala sa likod ng makapal na ulap. Habang nakatayo kami roon, may narinig kaming mahinang tunog, parang pag-iyak ng bata. Nagkatinginan kami ni Lino, kapwa nagtatanong ng tanong na hindi namin maibulalas. Sino ang umiiyak sa ganitong oras? At bakit parang nanggagaling ang tunog sa loob ng puno? Dante, parang may tao sa loob, sabi ni Lino. Ang kanyang mga matay puno ng takot. Ngunit sa kabila ng takot, naroon din ang pagnanasa na malaman ang katotohanan. Ano nga bang misteryo ang bumabalot sa matandang puno? Lumapit kami sa puno. Ang mga hakbang namin ay maingat at puno ng kaba. Habang papalapit kami, ang pag-iyak ay lalong lumalakas. Parang tawag na hindi namin matanggihan. Sa bawat hakbang, ay nararamdaman ko ang bigat ng paligid. Ang malamig na hangin ay tila bumabalot sa akin. Pinipigilan akong magpatuloy. Si Lino, sa kabila ng takot, ay naglakas loob na hawakan ng isa sa mga makapal na ugat ng puno. Sa sandaling hinawakan niya ito, naramdaman kong parang may sumabog na enerhiya sa paligid. Ang mga dahon ay nagsimulang bumagsak. Ang lupa ay tila gumalaw sa ilalim ng aming mga paa. Dante, may mali rito! Alis na tayo! Sigaw ni Lino. Ngunit ang kanyang boses ay naglaho sa ingay ng paggalaw ng puno. Parang may gustong sabihin ng puno, mga salitang hindi namin maintindihan, ngunit nararamdaman. Iba't ibang tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Tila isang awit na matagal nang nakakubli sa dilim. Sa gitna ng kaguluhan, biglang huminto ang lahat. Ang pag-iyak ay nawala. Ang mga dahon ay tumigil sa pagbagsak. Ang lupa ay muling naging tahimik. Ngunit ang anino, ang maitim na anino na kanina pa namin nakikita, ay hindi nawala. Sa halip, unti-unti itong nagkaroon ng hugis. Isang anyo na hindi namin inaasahan. Anong nangyayari, Dante?
Tanong ni Lino. Ang takot sa kanyang boses ay hindi na maitago. Nakatingin kami sa anyo ng anino, isang figura na hindi namin maipaliwanag. Ang figura ay tila isang tao, ngunit hindi. Ang mga mata nito ay walang buhay, ngunit puno ng kwento. Ito'y nakatingin sa amin. Ang mga labi nito ay gumagalaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Sa biglang liksi, ang figura ay nagsimulang lumakad palapit sa amin. Hindi ko malaman ang gagawin, ngunit ang mga paa ko ay tila nakadikit sa lupa. Hindi ko magawa ang kumilos, hindi ko magawa ang tumakbo. Si Lino ay nasa aking tabi, ngunit ang mga mata namin ay nakatuon lamang sa figura. Sa huling sandali bago mawala ang liwanag ng buwan, narinig ko ang figura na nagsalita, isang bulong na dumaan sa hangin. "Tulungan niyo ako!" sabi nito. Ang boses ay puno ng pighati at pagmamakaawa. Ngunit sa sandaling iyon, ang mundo ay biglang nagbago. Ang paligid ay naging malamig at ang figura ay nawala sa isang iglap. Naiwan kaming dalawa ni Lino, nakatayo sa harap ng puno. Ang mga tanong ay bumabalot sa aming isipan, ngunit isang bagay ang malinaw. May misteryo sa puno ng balete na hindi pa namin lubos na nauunawaan. At sa kabila ng aming takot, alam namin na hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. Sa halip, ito'y simula pa lamang ng mas malalim na paglalakbay sa misteryo ng anino at ng puno. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan, habang nakaupo kami ni Lino sa ilalim ng malaking puno ng balete, ramdam ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa paligid. Ang mga dahon ng balete ay kumakaluskos, na tila may sinasabi sa amin na hindi namin maunawaan. Nagsisimula ng magkulay-abo ang paligid, at ang liwanag mula sa gasera na dala ni Lino ay nagiging tanging gabay namin sa dilim. Sabi ni Lola, may mga anino raw na gumagala dito sa gabi. Bulong ni Lino habang mas pinagdidiinan ang kanyang hawak sa gasera. Pero hindi ko akalain na makikita natin sila ngayong gabi. Naalala ko ang kwento ni Lola tungkol sa mga anino na sinasabing nagbabantay sa puno ng balete. Sinasabing ang mga anino ay dating mga tagapangalaga ng kagubatan. Ngunit dahil sa isang lumang sumpa, sila'y nanatiling nakakulong sa anyo ng mga aanino. Habang nag-uusap kami, napansin kong parang may kakaibang kilusan sa gilid ng aming paningin. Isang mabilis na paggalaw, na para bang may anino na nagtatago sa likod ng mga puno. Binaliwala ko ito sa una, iniisip na baka imahinasyon ko lang. Ngunit nang makita ko ang ekspresyon sa mukha ni Lino, alam kong hindi lang ako ang nakakita. "Lino, nakita mo yon?" Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko. Tumango siya, ang mga matay nanlaki sa takot. "Oo, pero parang may ibang bagay pa. Nararamdaman ko na hindi lang anino ang gumagalaw." Nagpatuloy kami sa pagbabantay. Ang mga mata namin ay alerto sa bawat galaw ng paligid. Hanggang sa napansin namin ang isang anino na hindi gumagalaw tulad ng iba. Nakatingin ito sa amin, na para bang may nais iparating. Ang hugis nito ay hindi pangkaraniwan. Tila isang tao, ngunit hindi lubos na maaninag. "Dapat ba nating lapitan?" Tanong ni Lino. Nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin. Ngunit tumayo ako at unti-unting lumapit sa anino. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa aking dibdib. Isang halo ng takot at pagkausisa ang nag-udyok sa akin. Si Lino ay nasa likod ko. Hawak-hawak pa rin ang gasera, na nagbibigay liwanag sa aming daan. Habang papalapit kami, ang anyo ng anino ay nagiging mas malinaw. Hindi ito mukhang mapanganib. Sa halip ay parang may kalungkutan sa mga mata nito. Isang hinanakit na hindi maipaliwanag. Nang halos abot kamay na namin ito, bigla itong naglaho. At sa halip ay bumungad sa amin ng isang lumang kahoy na kahon na nakabaon sa lupa. Ang kahon ay may mga ukit ng mga simbolo na hindi namin maunawaan,
Ngunit may isang bagay sa loob na nagbigay sa amin ng kakaibang pakiramdam. Napansin ni Lino ang isang maliit na sulat sa tabi ng kahon. Binasa niya ito ng malakas. Para sa mga makakakita, ang kahon na ito ay naglalaman ng lihim ng kagubatan. Alagaan ito, at ang mga anino ay magiging kakampi ninyo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng sulat, ngunit ramdam ko ang bigat ng responsibilidad. Ang kahon ay tila may misteryo na hindi namin lubos na nauunawaan, ngunit alam kong hindi ito isang ordinaryong bagay. Bigla kong naalala ang sinabi ni Lola na ang puno ng balete ay may mga lihim na hindi dapat ibahagi kung kanino man. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa paligid. Ang mga anino ay nagsisimulang lumitaw, ngunit sa halip na takutin kami, sila'y tila nagbabantay lamang. Lino, sa palagay mo ba dapat nating ibalik ang kahon? Tanong ko. Nag-aalala sa maaaring mangyari. Sumagot si Lino. Hindi ko alam, pero parang kailangan nating malaman ang lihim nito. Baka ito ang susi para matulungan ang mga anino. Nagdesisyon kaming dalhin ang kahon pa uwi. Ngunit habang papalayo kami sa puno ng balete, naramdaman ko ang kakaibang presensya na sumusunod sa amin. Hindi ito mapanganib, ngunit tila nagbabantay ito sa bawat hakbang namin. Hindi ko maalis sa isip ang anino na nagpakita sa amin. Ang kalungkutan sa mata nito ay parang may nais iparating. Sa aming pag-uwi, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang ibig sabihin ng kahon at kung ano ang maaaring mangyari kapag nalaman namin ang lihim nito. Sa likod ng isip ko, ang mga anino ay naging bahagi ng aming buhay at alam kong hindi ito ang huling gabi na kami ay makakakita sa kanila. Ngunit ang hindi namin inaasahan ay ang mas malaking misteryo na maghihintay sa amin sa pagbubukas ng kahon. Isang lihim na magbabago sa takbo ng aming buhay magpakailanman. Sa pagkagat ng dilim, kami ni Tomas ay naglalakad patungo sa gilid ng kakahuyan kung saan naroroon ang matandang puno ng balete. Ang hangin ay may dalang malamig na simoy. Tila may bulong na kumakalabit sa aming pandinig. Sa bawat hakbang namin, ang mga dahon sa ilalim ng aming mga paa ay nagkikiskisan, nagiiwan ng tunog na parang mga paghingi ng tulong. Hindi ko maiwasan ang pag-aalala. Ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga anino na umiikot sa punong iyon ay pumapasok sa aking isipan. Sigurado ka bang dito tayo, Juan? Tanong ni Tomas habang nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng alinlangan. Kahit siya ay hindi sigurado sa aming gagawin, ngunit alam naming dalawa na hindi kami uurong. Nangako kami sa isa't isa na tutuklasin ang misteryo sa likod ng mga anino. Ano ba ang kinatatakutan mo, Thomas? Wala naman tayong dapat ipag-alala. Sagot ko. Kahit na sa loob-loob ko ay kinikilabutan din. Ang aming mga hakbang ay nagpatuloy. At ang balete ay unti-unting nagiging mas malinaw sa dilim. Ang mga sanga nito ay tila mga kamay na umaabot sa amin. Nakakatakot ngunit kaakit-akit. Pagdating namin sa ilalim ng puno, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Parang may mga mata na nakatingin. Sinusubaybayan ang bawat galaw namin. Sinikap kong itago ang aking takot. Ngunit hindi ko maitanggi ang panginginig ng aking mga kamay. Si Tomas ay tahimik lamang. Nakatayo sa tabi ko. Ngunit alam kong nararamdaman niya rin ang hindi maipaliwanag na kilabot. Matapos ang ilang sandali, narinig namin ang hindi maipaliwanag na tunog. Isang bulong na hindi namin mawari kung saan nagmumula. Ano yan? Pabulong na tanong ni Thomas, habang ang kanyang mga mata ay nagmasid sa paligid. May anino ba talaga? Hindi ko alam ang isasagot. Ngunit nararamdaman ko ang presensya ng mga kwento at alamat na tila nagiging totoo sa harap namin. Sa kabila ng takot, lumapit kami sa puno.
Ang mga mata ay nakatuon sa ugat na tila gumagalaw. At doon namin nakita ang anino. Isang hugis na kumikilos sa likod ng mga sanga. Tila may buhay. Hindi mo ba nakikita, Juan? Ano yan? Tanong ni Tomas. Habang ako ay nakapako sa aking kinatatayuan. Ang anino ay umikot. Lumipas sa likuran ng puno at naglaho. Ang puso ko ay kumabog ng malakas. Habang ang malamig na hangin ay tila dumaan sa akin. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Ngunit hindi ko ito magawang igalaw. Bigla, narinig namin ang isang boses. Isang mabagal at malamig na tinig na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang mga mata ng puno ay nakatingin sa inyo, sabi ng tinig. At ang mga ugat ng balete ay gumalaw, parang may gustong sabihin o ipakita. Tomas, kailangan nating umalis, bulong ko. Ngunit ang aking mga paa ay tila nakadikit na sa lupa. Si Tomas ay tumingin sa akin. Ang takot ay kitang-kita sa kanyang mukha. Ngunit sa hindi ko inaasahan, siya ay ngumiti. Hindi natin ito dapat takasan, Juan. Dito natin makikita ang katotohanan. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin at napagtanto ko ang lakas ng loob ni Tomas. Sa kabila ng takot, siya ay handang harapin ang misteryo. Ngunit bago ko pa man makapag-isip ng susunod na hakbang, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila umaagos mula sa puno. At sa isang kisap mata, ang anino ay muling lumitaw. Mas malapit, mas maliwanag. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na hindi ito simpleng anino. Ito ay bahagi ng kwento ng aming nayon. Isang hiwagang hindi namin maipaliwanag. Ang balete ay hindi lang basta puno. Ito ay tagapag-ingat ng mga lihim na matagal nang nakatago. Sa paglapit ng anino, kami ni Tomas ay nagkatinginan. Alam na may isa pa sa aming likuran. Juan, may isa pang anino! Bulong ni Tomas habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa likod ko. Ako'y bumaling at doon ko nakita ang hugis ng isang tao. Isang nilalang na nakatayo sa dilim. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang kilabot. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kwento ng aming nayon, ang mga alamat, ang mga kwento ng matatanda, at ang hiwaga ng balete. Ang anino ay hindi lamang anino. Ito ay isang bahagi ng aming kasaysayan. At sa kanyang paglapit, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Isang koneksyon na tila nag-uugnay sa aming dalawa. Hindi tayo nag-iisa, Tomas, sabi ko. Habang ang anino ay unti-unting naglalaho, naiiwan ng malamig na hangin at ang mga kwento ng nakaraan. Sa kabila ng takot, kami ni Tomas ay nanatiling nakatayo. Alam na sa likod ng bawat anino ay isang lihim na naghihintay na matuklasan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan at sa gitna ng katahimikan ng aming maliit na baryo, naroon kami ni Cardo. Nakatitig sa makapangyarihang puno ng balete na sinasabing may mga lihim na bumabalot. Sa bawat pagaspas ng malamig na hangin, unti-unting lumalalim ang aming kaba. Sa kabila ng takot, hindi namin maiwasang makaramdam ng pagkasabik sa kung anumang misteryo ang naghihintay. Matagal na ang kwento sa baryo tungkol sa puno ng balete. May mga nagsasabing ito'y tahanan ng mga engkanto, habang ang iba na may naniniwalang ito'y taguan ng mga anino ng nakaraan. Ngunit sa gabing iyon, kami ni Cardo ay may ibang pakay. Matagal na naming naririnig ang kwento ng mga nakakita sa anino. Isang anyo na hindi maipaliwanag, tila isang nilalang na nagbabantay sa puno. Kaya't sa gabing iyon, kami nagdesisyong magbantay. Hindi para sa puno kundi para sa anino. Sigurado ka ba dito, Nardo? Tanong ni Cardo. Habang kami nagkukubli sa likod ng mababang damo. Kahit ako'y nag-aalinlangan, alam kong hindi kami pwedeng umatras. Oo, Cardo. Kailangan natin itong makita. Baka may katotohanan sa mga kwento. Sa kabila ng aming kaba,
Nanatili kami sa aming pwesto. Pinagmamasdan ang paligid ng puno. Ang dilim ay tila kumukulong, usok na bumabalot sa amin. At ang bawat tunog ay parang bulong ng mga kaluluwang naglalakbay. Sa aming pagmamasid, unti-unting gumapang ang malamig na hangin, na tila may dalang mensahe mula sa ibang mundo. Nagsimula ang lahat sa isang kakaibang paggalaw sa lilim ng puno. Isang pagyanig na tila umaagos mula sa mga ugat nito. At isang aninong lumitaw. Isang anyo na hindi namin maipaliwanag. Ang anino'y hugis tao, ngunit walang mukha. Isang silweta na gumagalaw ng may puot at lungkot. Hindi ko maigalaw ang aking katawan. Parang nagmistulang estatwa sa harap ng nakakatakot na tanawin. Cardo, nakikita mo ba yan? Tanong ko, na halos pabulong sa takot na baka marinig kami ng anino. Tumango si Cardo. Ang mga matay hindi maalis sa nakakatakot na imahe. Ano yan, Nardo? Hindi ito normal. Sa aming takot, hindi namin namalayan ang paglapit ng anino sa amin. Ang bawat hakbang nito ay parang dagundong sa aming pandinig. At sa bawat paglapit ay parang humihigpit ang pagkakagapos ng takot sa aming dibdib. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ko ang pangangailangan na makipag-ugnayan. Sino ka? Tanong ko. Ang boses ko'y halos hindi marinig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang huminto ang anino. Tila napansin nito ang aming presensya. At sa isang iglap ay naramdaman ko ang malamig na hangin na tila dumaloy mula sa puno patungo sa amin. Ang anino'y nagpakita ng isang anyo. Isang mukha na puno ng hinanakit at pasakit. Sa kabila ng takot, napansin ko ang isang pamilyar na bagay sa mga mata nito. Isang bagay na tila nanawagan sa akin mula sa napakalalim na bahagi ng aking alaala. Nardo, parang kilala kita. Ang bulong ng anino sa akin ay nagdulot ng kakaibang kilabot, ngunit may kasamang damdamin ng pagkakakilala. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang alaala ng isang dating kaibigan. Isang batang nawala sa aming baryo, ilang taon na ang nakalilipas. Si Berto, ang batang minsang naging bahagi ng aming munting mundo. Sa pagtutok ng liwanag ng buwan, biglang nagbago ang anyo ng anino. Mula sa isang hindi maipaliwanag na hugis, unti-unting naging malinaw ang imahe nito. Ang imahe ni Berto. Nakatingin sa akin ng may sinseridad. Nardo, tulungan mo ako. Ang sabi nito, boses na puno ng pagmamakaawa. Ang aking puso'y naguluhan. Hindi malaman kung paano haharapin ang katotohanan na si Berto pala ang anino sa lilim ng puno. Paano, Berto? Ano ang nangyari sa'yo? Tanong ko, nag-iisip ng paraan upang matulungan ang aming dating kaibigan. Ngunit bago pa man ako makakuha ng sagot, isang malakas na hangin ang dumaan at tila bumalot sa anino. Sa isang iglap, nawala ang anyo ni Berto at ang paligid ay muling binalot ng katahimikan. Kami ni Cardoy naiwan na nakatingin sa puno, hindi makapaniwala sa aming naranasan. Anong gagawin natin ngayon, Nardo? Tanong ni Cardo. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng aming gulat at pagkalito, alam kong hindi ito ang katapusan ng kwento. Kailangan naming bumalik, hindi lamang para sa puno, kundi para sa anino ni Berto. Para sa aming kaibigan na nangangailangan ng aming tulong. Sa pagbalik namin sa baryo, alam kong nasa harap kami ng isang misteryong mas malalim kaysa sa inaakala namin. Ang puno ay may lihim, at kami ni Cardoy determinadong tuklasin ito. Kahit pa ang katotohanan ay nagtatago sa mga anino ng nakaraan. Sa aming pag-uusap, isang pangako ang nabuo. Babalik kami sa lilim ng puno at haharapin ang anino ni Berto sa kabila ng takot at panganib. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na kwento ng puno? At paano ito konektado sa pagkawala ni Berto? Ang mga sagot ay nagkukubli sa dilim, at kami ni Cardoy handang harapin
ang anumang lihim na naghihintay. Sa aming munting baryo, ang gabi ay palaging may dalang kakaibang katahimikan, na tila ba may sinusubaybayan. Sa gitna ng kadilimang iyon, kami ni Thomas ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng balete. Ang aming pinagtataguan at bantay sa bawat gabi. Ang puno ay sinasabing tahanan ng mga elementong hindi nakikita. Mga nilalang na nagbibigay ng proteksyon o panganib. Depende sa kung paano ka makikitungo. Ang mga kwento ng matatanda tungkol sa puno ay palaging nagbigay sa amin ng kakaibang kagalakan at kaba. Na para bang isang paligsahan sa pagkatuklas ng hiwaga. Nagsimula ang gabi na ang buwan ay maliwanag. Halos nagliliyab sa kalangitan. Ang malamig na hangin ay humahaplos sa aming mga balat. At ang mga dahon ng puno ay umuugong na parang musika ng kalikasan. Si Thomas, na palaging mas mapangahas sa amin, ay nagsimulang magkwento tungkol sa mga sinaunang pamahiin ng baryo. Ang kanyang boses ay pabulong, ngunit puno ng sigla at pananabik. Ano kaya kung makita natin ang anino ngayong gabi? Tanong ni Thomas, habang nakatingin sa akin na may ngiti sa kanyang mga labi. Baka naman hindi totoo ang mga sinasabi nila, Thomas. Pero kung totoo man, ano kaya ang itsura nito? Sagot ko, pilit na ikinukubli ang kaba sa aking boses. Habang patuloy ang aming kwentuhan, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang kilabot na nagmumula sa paligid. Ang hangin ay tila may dalang babala, isang pahiwatig na hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng aming pagtatalo, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng puno. Ang ingay na iyon ay hindi karaniwan. Tila ba may bagay na nagmamasid sa amin mula sa kadiliman. Tomas, narinig mo ba iyon? Tanong ko, habang pinipilit na ipakita ang katapangan. Kahit ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Oo, narinig ko. Dapat nating tingnan, sabi niya. Napuno ng determinasyon. Dahan-dahan kaming tumayo. Ang mga mata ay pilit hinahanap ang pinagmula ng tunog. Ang mga anino sa paligid ng puno ay nagsimulang sumayaw sa ilaw ng buwan. Naglalakbay at naglalaro sa aming imahinasyon. Nang bigla, ang liwanag ng buwan ay tila nagbago. Ang anino ng puno ay lumago at umabot sa aming kinalalagyan. Halos bumalot sa amin ng misteryosong kadiliman. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang hugis ang lumitaw sa harap namin. Isang anino na hindi namin maipaliwanag. Hindi hugis ng tao, hindi rin hayop. Tila ba ito isang bahagi ng kalikasan na nabuhay mula sa mga kwento ng matatanda. Ang anino ay gumalaw. Tila ba isinasayaw ang sarili sa hangin, at kami ay napatigil sa takot at pagkamangha. Hindi ito maaaring totoo, bulong ni Thomas. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Ang anino ay unti-unting lumapit sa amin, na para bang may nais sabihin. Ang mga mata ko ay hindi makawala sa pagkakatitig sa hugis na iyon. Ang aking katawan ay tila natuyuan ng lakas. Sa gitna ng aming pagkatulala, naramdaman ko ang isang malamig na haplos sa aking balikat, na para bang isang paanyaya. Tomas, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko, na ngayon ay punong-puno na ng takot at pagkamangha. Oo, nararamdaman ko. Pero ano kaya ang sinasabi nito? Sagot niya, habang ang takot ay nagsimulang bumalot sa kanyang sariling boses. Ang anino ay biglang huminto. At sa isang iglap, naglaho ito na para bang usok sa hangin. Ang paligid ay muling bumalik sa tahimik na estado nito. Ang hangin ay nagpatuloy sa pag-ugong, ngunit ang kilabot ay hindi nawala sa aming mga puso. Kami ay napatingin sa isa't isa, parehong may tanong sa aming mga mata. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, habang pilit na inuunawa ang mga nangyari. Hindi ko alam. Pero kailangan nating malaman, sagot ni Thomas. Napuno ng determinasyon at pag-usisa. Muli kaming naupo sa ilalim ng puno.
Ngunit ang aming mga puso ay hindi napayapa. Ang misteryo ng anino ay nag-iwan ng malalim na marka sa aming isipan. Isang palaisipan na hindi namin matatakasan. Habang ang gabi ay patuloy sa paglipas, ang aming mga mata ay hindi makawala sa puno, umaasa at nangangamba sa susunod na paglitaw ng anino. At sa aming pag-uusap, ang hangin ay muling nagbago. Ang mga dahon ng puno ay napatigil sa kanilang paggalaw. Sa sulok ng aming mga mata, isang pamilyar na hugis ang unti-unting lumitaw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang anino ay tila may daladalang mensahe na magpapabago sa lahat.